Naranasan mo na bang isipin ang isang asawang kumikita nga halos ang 5,000-20,000 kada buwan, pero kailangan pang magastos ang sariling pera ng asawa sa pagkain araw-araw? Parang hindi makatotohanan, di ba? Pero yan ang katotohanan ng aking kasal. Ang asawa ko, isang lalaking tinitinan ng lahat bilang ideal may stable na trabaho, mataas na kita. Pero bawat buwan, napapadala siya ng 5,110 sa kanyang nanay at iniwan lang kaming 2,500,000 kang para mabuhay. Sinabi niya sa akin ang isang linya na hindi ko malilimutan kailanman. Sino man ang mag-ingat nito ay okay lang basta masaya si nanay. Hindi ako nagaway, hindi ako umiyak, hindi ako gumawa ng eksena, tahimik na lang akong nagbago. Mula nun, hindi na ako kumain ng lutong pagkain sa bahay. Araw-araw, kumakain ako sa labas bago umuwi. Gusto kong malaman kung gaano katagal mabubuhay ang isang kasal na wala ng shared na kainan. At pagkatapos ng isang buwan, may nangyaring nakpabago sa lahat ang taong palagi niyang pinatutunan. Ang kanyang nanay, ang naging dahilan kung bakit siya lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari? Nagsimula ang lahat nang makita ko ang isang mensahe mula sa bangko na hindi ko dapat nakita. Hapon noong araw na iyon, malakas ang ulan sa Maynila. Ang malalaking pata ay tumatambol sa bintana ng aming kondominium sa Ika-12 Palapak, nagliliha ng mahaba at malabong linya. Ang lungsod sa ibaba ay nagmamadali pa rin trapik, kalsada, pulang ilaw at berdeng ilaw, lahat ay nalulunod sa ulan. Pero sa loob ng aming maliit na bahay, tahimik at payapa. Si Ana ay nakatayo sa kusina, malinis at maayos ang lahat, ang bawat bagay ay nasa tamang lugar nito. Sa kalan, ang sinigang na hipon ay nagbubula pa rin, ang singaw nito ay umaakyat ng pataas. Ang adobong manok ay kakahanda pa lang, at ang masarap na amoy nito ay kumakalat sa buong silid. Isang simpleng hapunan para sa pamilya, ang bagay na lagi niyang pinaniniwalaan bilang tali na nakpapalapitan sa mag-asawa araw-araw. Lumingon siya sa orasan, 6:30 ng gabi. Si Daniel ay karaniwang umuwi bandang 7:00. Ana nagpatong ang tasa at umupo sa sala. Hawa ang kanyang telepono, pero ang mga mata niya ay nanlalayo sa ulan sa labas ng bintana. Isang payapang buhay, iyon ang dating akala niya. 7:10, bumukas ang pinto. Pumasok si Daniel, ang kanyang polo shirt ay bahagyang basa sa ulan. Ang buhok niya ay may mga pata pa. Ibinaba niya ang kanyang bag sa upuan at malalim na bumulong. Malakas ang ulan. Ana tumindi at ngumiti ng mahina. Maligo ka na, ihanda ko na ang hapunan. Tumango si Daniel, walang sinabi, kumuha ng tuwalya, at pumasok sa banyo. Habang iyon, ang telepono ni Daniel na nasa mesa ay bigla na lamang nagliwanag. Isang notifikasyon mula sa bangko ang lumabas ng malinaw. Hindi sinadya ni Ana na tumingin, pero napakalapit ng screen at napakali ng silid. Matagumpay na na-transfer ang ribuan. Biglang natigil siya. Para bang may kumikiskis sa kanyang puso, dahan-dahang lumakat si Ana papalapit. Ang mamata ay nakatuon sa screen. Ang halagang 510,000 ang tatanggap. Nanay, hindi ito ang unang beses. Pero ito ang unang beses na nakita niya ng malinaw tulad nito. Nakatayo si Ana ng walang galaw. Tahimik ang bahay. Maririnig lamang ang tubig sa banyo at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa isipan niya, nagsimulang makabit-kabit ang mga piraso. Ang beses na sinabi ni Daniel, medyo mahirap ngayong buwan. Ang nga oras na kailangan niyang kalkulahin ang bawat gastos. Ang nga simpleng kainan na halos kulang. At ang matawag ng biyenan. Masayang tinik nito. Nakpadala na si Daniel. Sapat na ang pera ko, anak. Natawa si Ana, isang napakamuting ngiti, pero malamig. Kaya pala hindi medyo mahirap, wala na talagang matitira. Lumabas si Daniel na napupunas ng buhok, at nakita si Ana na nakatayo sa tabi ng mesa. Hindi ka pa naglulusaw ng hapunan. Ana lumingon sa kanya, mukha niyang kalmado. Napapadala ka palang ang pera nanay mo buwan-buwan. Tumigil si Daniel ng sandali, isang saglit lang. Pagkatapos tumango siya. Oh,
Alimo 110,000, oh. Walang paliwanag, walang pag-alangan, para bang ganun na lang talaga ang mga bagay-bagay. Hinila ni Ana ang upuan at umupo ang makamay nakapatong sa mesa, mahinahon ang kanyang boses parang hangin. Paano na tayo mabubuhay? Nakibit balikat si Daniel. Sapat ang 5,020. May bahay na tayo, walang bayad ng renta. Ang kuryente at tubig ay hindi naman ganun kamataas, magtipid ka lang ng kaunti kaya naman. Tinitigan ni Ana si Daniel, hindi na niya nakilala ang lalaki sa harap niya. Sa tingin mo ba sapat ang 10,000 para sa ating dalawa? Simpleng pamumuhay naman tayo. Ako, kumokonot ang ni Daniel. Ikaw anong nangyari? Ngumiti si Ana, isang ngiti na kahit siya ay nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Hindi ako anak mo, Daniel. Para bang nayelo ang hangin sa loob ng silid. Tumindi ang ulan sa labas. Bumulong si Daniel. Ginagawa ko ito para sa nanay lang. Pinalaki niya ako ng hirap, ngayon may kakayahan na ako, gagawin ko ang tama para sa kanya. May mali ba? Tumango si Ana. Wala. Dahan-dahan ang kanyang pananalita. Hindi ka nakamali. Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay tumindig siya at tuwid na lumakad papasok sa kusina. Mainit pa rin ang hapunan pero ibinaba ni Ana ang apoy. Tinakpan ang lahat at inilagay sa ref. Nagulat si Daniel. Anong ginagawa mo? Hindi lumingon si Ana. Kumain na ako kanina. Bakit hindi mo sinabi? Lumingon si Ana at tumingin ng diretso sa kanya. Ang mukha niya ay kalmado hanggang kakaibang antas. Sabi mo, sino man ang maingat nito ay okay lang basta masaya ang nanay mo. Hindi naman ako nakreklamo. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay nakdakdak sa mahinahon na tinik. Bahala na kaya akong maingat sa sarili ko. Walang hapunang makasama ng gabing iyon. Walang kwentuhan. 2 tao lang na nakikiraamdam sa iisang bubong, ngunit malayo sa isa't isa tulad ng 2 makaibang mundo. At mula sa araw na iyon, nawala ang kainan sa bahay. Hindi alam ni Daniel na ang katahimikan ni Ana ang pinakamapanganib na bagay. At pagkatapos na 1 buwan, maubos na ang kanyang kontrol sa lahat. Ang taong lagi niyang pinaktatanggol ang kanyang nanay ang magiging dahilan ng ganap na pagbagsak ng lahat. Lumipas ang 1 buwan. Ang dating mainit na tahanan nina Ana at Daniel ay naging malamig tulad ng hotel. Walang tawa, walang pagkaing makasama, walang tanungang kumain ka na ba? Pagkatapos ng trabaho 2 taon na lang na naninirahan sa isang bubong, ngunit ang bawat isa ay may sariling mundo na. Nakbago si Ana. Mas maaga na siyang gumigising, kumakain sa labas, umuwi ng kaunti ring huli, at palaging kumakain na bago umuwi. Hindi siya nagtatalo, hindi nagreklamo, hindi nagtatanong patungkol sa pera, tahimik na lang siya. Si Daniel naman sa simula ay nakakaramdam ginhawa. Walang nagtatanong, walang nagrereklamo, walang nakakaabala. Pero pagkatapos ng ilang araw, nagsimulang maramdaman ng kakaibang kawalan sa kanyang dibdib. Isang gabi, nag-isang umupo si Daniel sa hapag-kainan. Sa harap niya ay isang mangkok ng instant noodles na nagbubuga pangang uso. Hinawakan niya ang kutsara, pagkatapos ibinaba uli. Tumingin siya sa paligid, walang tao, walang ingay ng kusina, walang anino ni Ana. Ang maririnig lamang ay ang tiktak ng orasan sa dingding. Bigla siyang nagunita sa manakaraang kainan si Ana na palaging naghihintay sa kanya, palaging nagtatanong, pagod ka ba ngayon? Kumain ka pa ng kaunti? Maliliit na bagay na dating itinuturing niyang karaniwan. 10:15 gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Ana, mahinahon ang kanyang mukha. Hindi ka pa natutulog, ngayon ka lang umuwi. Sinabi niya ito parang ulat. Oh, iyon lang. Tumingin si Daniel sa kanya, isang kakaibang pakiramdam ang umalon sa kanyang dibdib. Saan ka galing ganito na ang oras? Hinubat ni Ana ang kanyang sapatos at mayos. Itong inilapak sa tabi ng pinto. Kumain ng hapunan, may tinanong ka, nag-isa. Simpleng sagot, mag-isa. Bumulong si Daniel, hindi ka ba nakakaramdam na sobra ka na?
Lumingon si Ana mahinahon ang tingin, sobra sa ano, para kang estranyo sa sarili mong asawa. Ilang segundo siyang tumingin kay Daniel, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Naramdaman mo na, anong ibig sabihin mo? Lumapit siya sa mesa, tumingin sa malamig na instant noodles at tahimik na naksalita. Akala ko ganon na talaga tayo mula pa simula. Biglang tumayo si Daniel. Ano bang sinasabi mo? Mahinaon pa rin si Ana. Ibinibigay mo ang halos lahat ng pera sa nanay mo. Sinabi mo mismo na sino man ang mag-ingat ay okay lang, basta masaya ang nanay mo, hindi ka nagreklamo. Tumingin siya ng diretso kay Daniel, kaya mag-iingat na lang ako sa sarili ko. Kumuyom ang kamay ni Daniel. Unang pagkakataon na naramdaman niyang naipit siya. Nakbaliktad silang dalawa sa kama ng gabing iyon. Patuloy na lumayo ang agwat, ngunit ang tunay na sakuna ay darating sa isang gabing may ulan. 2:00 ng madaling araw, nangyana ang telepono ni Daniel. Nagising siya ng gulat. Tiningnan ang screen, nanay tumatawag. Agad na sinagot ni Daniel. Halo nanay. Sa kabilang linya ay hindi iyang kapakipakinabang kundi isang nanginginig, mabagal na tinig. Daniel, makakabalik ka ba dito? Kailangan kita, anak. Natigil si Daniel. Anong nangyari? Mabagal na sinabi ng matanda. Nanay, na-scam, anak, pera. Nawala ang lahat. Anong pera, nanay? Yung pera na pinadala mo sa loob ng ilang buwan. Ibinigay ko sa mga tao para ma-invest. Ngayon, nawala na sila. Para bang nagelo ang silit, ang ulan sa labas ng bintana ay nagpatuloy ng walang malasakit at ang iyak ng matanda. Makano, nanginig ang boses ni Daniel. Mahigit 500,600,000 na, anak. Halos nahulog ang telepono sa kamay ni Daniel. Imiyan ang 600,000 ang lahat ng pera na ipinadala niya sa loob ng maraming buwan. Nagising na pala si Ana ng maaga. Mahiga siyang tahimik, hindi naktanong, hindi naksalita, tahimik lang na nakinig sa lahat. Naupo si Daniel sa kama, namumutlang mukha. Nasaan ka nanay? Huwag kang umalis, pumunta na ako. Natapos ang tawag. Mabigat at nakakasama ng loop ang katahimikan ng silid. Lumingon si Daniel kay Ana. Unang pagkakataon na nagawa niyang tumingin sa kanya ng ganon. Ang boses niya ay wala ng pagiging matigas. Ana. Pero nakapaling na si Ana. Ang mata ay nakasara. Para bang ayaw niyang marinig pa ang higit pa. Nakisa si Daniel na umupo, na parang ang lahat ng bagay ay gumuguho, nawala ang pera, natitinak na ang tiwala, at ang pamilya na pinalayo niya. Unang pagkakataon na naksimula siyang magtanong sa sarili, saan siya nagkamali? Pero hindi pa niya alam na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa dumarating. Sa loob ng ilang araw, gagawin ni Ana ang isang bagay na magpapaliwanag kay Daniel na ang pagkawala ng pera ay hindi ang pinakamalalim na pagkawala. Kinaumagahan, maulap pa rin pagkatapos ng ulan gabi. Ang magengeng tubig sa ilalim ng condominium ay nakbibigay ng salamin sa maliwanag na kalangitan. Malamig at basa ang hangin, lahat ay mas mabigat kaysa dati. Halos hindi natulog si Daniel. Nakasandal sa headboard ng kama, pula ang mamata, umiikot ang isipan sa mga numero. 500,000-600,000 ay hindi lang pera, kundi pagsisikap, tiwala, at lahat ng naisip niyang ginagawa niya ng tama. Mas maaga pa kaysa karaniwan, bumangon si Ana. Lumabas siya sa kwarto nang hindi tumingin kay Daniel. Hindi nagtatanong, hindi binanggit ang nakaraang gabi. Sa kusina walang almusal, walang amoy ng pagkain, walang ingay ng lutuan. Lumabas si Daniel, mapaus ang boses. Ana. Huminto si Ana na nagbubuhos ng tubig. Sandaling natumbok. Anong nangyari? Nabiktima si nanay. Dalawang mahinahong salita, walang damdamin. Nagulat si Daniel. Wala ka bang masasabi? Lumingon si Ana. Ang mga mata niya ay hindi malamig ngunit hindi na rin mainit. Anong sasabihin ko? Para ko iyon, para ng pamilya natin. Bahagyang umiling si Ana. Hindi. Parang kutsilyo ang sagot na iyon. Pinili mo na ibigay ang perang iyon sa nanay mo.
Ang pamilya natin hindi mo ito pinili kailanman. Para bang nagyelo ang hangin, nagalit si Daniel. Anong ibig sabihin mo? Para sa pamilya ko ginagawa ko ang lahat. Ngumiti si Ana ng bahagya. Aling pamilya? Isang tanong na hindi nasagot ni Daniel. Ibinaba ni Ana ang baso sa mesa, patuloy na mahinahon ang boses. Hindi ko kailanman pinigilan ang pagpapadala mong pera sa nanay mo. Hindi ko kailanman hiniling na ibigay mo sa akin ang pera. Gusto ko lang sana ay maalalahan mo na mayroon kang ibang pamilya. Huminto siya, tumingin ng diretso kay Daniel, pero nakalimutan mo na. Kumuyom ang kamay ni Daniel. Unang pagkakataon na naramdaman niyang ganap siyang nabuking. Matagal na katahimikan. Lumingon si Ana at umalis papasok sa trabaho. Bahagyang pumikit ang pinto ngunit sapat na para maramdaman ni Daniel na may isang bagay na just nagbasa. Umupo siya sa upuan, hindi sinadyang tumingin sa mesa at isang puting papel ang mayos na nakapatong doon. Mabilis na tumibay ang kanyang puso. Tumindik siya, lumapit. Sa papel ay ang pamilyar na sulat kamay ni Ana. Petisyon para sa annulment. Nangini ang makamay niya. Binasa niya ang bawat linya, ang bawat salita ay parang tumutumba sa kanyang puso. Hindi kita sinisisi. Napagtanto ko lang na hindi ako kabilang dito. Ang isang kasal, kung isang tao lang ang nagsisikap, hindi na maaring tawaging pamilya. Namu ang maluha sa mga mata ni Daniel. Sinubukan ko ang pagiging tahimik. Sinubukan ko ang pagtanggap. Pero hindi ko kayang mabuhay habang buhay na parang isang estranyo sa sarili kong tahanan. Ang huling linya ay pinakamahirap. Nang mapagtanto mo na ang halaga ng pamilya. Marahil hindi na ako naroon pa. Nahulog ang papel sa mesa. Nakatayo si Daniel para bang bumaksak ang kanyang mundo. Biglang naalala ang makainan na lutong ni Ana, ang mabeses na naghintay siya sa kanya, ang mamaliliit na tanong na dating itinuturing niyang nakakainip at lahat ng iyon ay maari nang mawala. Tumakbo si Daniel palabas ng pinto, hindi na bihis, hindi na isip-isang isipin lang ang nasa utak niya. Kailangang pigilan siya. Ngunit hindi pa niya alam matagal nang napahandaan ni Ana ang araw na ito. At nang makarating siya sa opisina ni Ana, ang nakita niya ay nakpatigas sa kanya. Umaga ng araw na iyon, nalinis na ang lungsod pagkatapos ng ulan ng gabi, maulap pa rin ang langit ngunit malamig at mas presko ang hangin. Nakmamadali ang matao, makapal ang trapik, lahat ay may pupuntahan. Ang sasakyan ni Daniel ay mabilis na sumugal sa kalsada. Kumukuyom ang mga kamay sa manibela. Paulit-ulit lang sa isip niya ang isang linya. Huwag mong hayaang umalis siya. Dumating siya sa harap ngang opisina ni Ana, isang matangkat na gusali na may salaming dingding, tao ang nakpaso ay lumalabas. Mabilis na pinak ni Daniel ang kotse sa tabi ng daan, tumakbo papasok sa lobby. Patawad, si Ana Reyes po, nasa opisina siya ngayon, tumingin ang receptionist sa computer. Lumakad ng mabilis patungo sa elevator, ngunit nang bumukas ang pintuan ng elevator, biglang natigil si Daniel. Lumabas si Ana, nakaputing polo at itim na pants, maayos ang buhok. Ngunit ngayon hindi siya nag-isa. Sa tabi niya ay isang lalaking may edad na 30, maayos ang damit, tahimik ang mukha. Nagsasalita ito ng may kababaang loob at si Ana bahagyang ngumiti, isang ngiti na matagal na hindi nakita ni Daniel. Kuyom ang puso ni Daniel, mabilis na lumapit. Ana, lumingon si Ana. Sandaling nagulat ang mukha nito pagkatapos ay mabilis na nagbalik sa pagiging kalmado. Bakit ka nandito? Hindi napansin ni Daniel ang lalaki sa tabi, nakatingin lang kay Ana. Uwi na tayo, kailangan nating mag-usap. Sandaling tumahimik si Ana pagkatapos ay mahinahon na sumagot. Hindi kailangan. Nagulat si Daniel. Hindi kailangan? Oh, ang lalaki sa tabi ay mahinahong nagsalita. Pasensya na. Ikaw ba si Daniel? Ngayon lang napansin ni Daniel, punong bantang tingin ang mamata. Ako ang asawa niya. Tumango ang lalaki ng magalang. Ako ang boss ni Ana. Biglang natigil si Daniel ngunit hindi nabawasan ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Lumingon ulit siya kay Ana.
Samahan mo ako. Umiling si Ana. Nasa trabaho ako. Hihintayin kita. Hindi na kailangan. Dalawang salita. Ngunit nakakapagpalamig. Tumingin ng diretso si Ana kay Daniel. Mainahon ang boss. Nabasa mo na ang papel, di ba? Kumuyom si Daniel. Hindi ako pipirma. Tumango si Ana. Okay lang. Nagula si Daniel. Okay lang. Mababaf na huminga si Ana. Kung hindi ka pipirma, ako mismo ang mag-aakson. Parang kidlat ang nabuksak sa taas nu ulo ni Daniel. Ana, seryoso ka ba? Hindi agad sumagot si Ana. Tiningnan lang siya ng matagal, wala ng galit, wala ng sisi, matanda at pagod na ang mga mata. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Wala ng galit, wala ng panunumbat, simpleng desisyon. Lumakat si Ana patungo sa elevator. Sumunod si Daniel sa instinct, hinawakan ang kamay nito. Huminto si Ana, hindi lumingon. May ibang nandun? Isang tanong na puno agam-agam at takot. Dahan-dahang binuhat ni Ana ang kanyang kamay palayo. Kahit mayroon, hindi iyon ang dahilan ng pag-alis ko. Isang linya na sapat para maunawaan ni Daniel. Natagalan na niya si Ana ng matagal na panahon. Pumasok si Ana sa elevator. Nakatayo si Daniel sa gitna ng lobby. Maraming tao sa paligid, ngunit parang nagisa na lang siya. Tinitingnan niya ang numero ng elevator habang umaangat, 1, 2, 3 ang bawat numero ay parang humihila sa kanya ng mas malayo. At unang pagkakataon, naramdaman ni Daniel ang tunay na takot, hindi takot sa pagkawalangang pera, kundi takot sa pagkawalangang asawa na dati ay akala niyang hindi kailanman aalis. Ngunit hindi pa niya alam na sa itaas ng gusaling iyon, nakatayo rin si Ana ng walang galaw, nakatingin sa kawalan, at may desisyong matagal na niyang pinahandaan. At ngayong gabing iyon, isang katotohanang ibang bagay ang malalantat na magpapaliwanag kay Daniel na ang lahat ay hindi kasing simple ng pag-isip niya. Gabi ng araw na iyon, tahimik pa rin ang bahay tulad ng nakalipas na buwan. Walang amoy ng lutuing pagkain, walang ilaw ng kusina, isang malamig at walang buhay na silid. Nag-isa si Daniel sa sofa, nakatanaw sa walang laman na espasyo. Ang telepono niya ay nagliwanag at nagdilim. Paulit-ulit, tinawagan na niya ang kanyang nanay ng mahigit 10 beses, hindi sumasagot. Isang kakaibang pangamba ang lumitaw, hindi lang tungkol sa pera, may ibang bagay na hindi tama. Sa sandaling iyon, natukto ang telepono. Nanay tumatawag. Agad na sinagot ni Daniel. Nanay, nasaan ka na? Sa kabilang linya, hindi na ang iyak ng kagabi kundi isang mas mabagal, mas nanginginig na tinig. Daniel anak, makakabalik ka ba dito? Nandito ako sa bahay ng Tita Belen. Hihintayin mo ako, nanay. Binitawan ang tawag, nakmadaling kumuhang jacket. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Ana. Nakita ang pagkabahala sa mukha ni Daniel. Saan ka pupunta? Hindi na nakunwari si Daniel. Sa probinsya. May nangyari sa nanay ko. Tahimik si Ana. 1, 2 pagkatapos ay nagsalita. Sasama ako. Nagulat si Daniel. Ana, tumango si Ana. Kahit paano, biyenan ko pa rin siya. Ang linya ay mahinahon ngunit naging sanhi ng pagtitihim ni Daniel. 2 tao ang sumakay sa sasakyan, matagal na biyahe, tahimik sa buong oras. Sa labas, madilim at makapal ang gabi, ang ilaw ng sasakyan lang ang nagliliwanag sa mahabang kalsada. Si Daniel ang nakmamaneho. Si Ana ay nakaupo sa tabi niya nang hindi nagsasalita, ngunit unang pagkakataon pagkatapos ng matagal, makaupong sabay sila sa isang direksyon. Ikatlo ng madaling araw. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay sa probinsya, nagliwanag pa rin ang ilaw sa loob. Bumaba si Daniel, matulin ang tibok ng puso. Bumukas ang pinto, ang kanyang nanay ay nakatayo roon, nanginginig ang katawan, namumula at namamaga ang nga mata. Daniel. Tumakbo si Daniel patungo rito. Nanay. Natumba ang matanda at nagsimulang umiyak. Nakatayo si Ana sa likod, tahimik na tumingin. Mabigat ang hangin sa lukmahay, ilang kamaana ang nakaupo, tahimik ang lahat. Inupo ngang anak ang kanyang nanay. Anong nangyari, nanay?
nanginginig ang matanda. Naskam ako, Daniel. Sinabi nila mataas ang kita sa investment. Naktiwala ako. Ibinigay ko ang lahat pati ang pera na pinadala mo. Kumuyom si Daniel. Bakit hindi mo sabing sa akin, nanay, ibinaba ng matanda ang ulo? Natakot akong mag-alala ka. Katahimikan. Biglang naksalita ang isang tito. Hindi lang iyon, Daniel. Lumingon si Daniel. Anong ibig sabihin? Malalim na bumulong ang tito. Nangutang pa rin ang nanay mo. Para bang sinuntok siyang kidlat. Makano? Walang agad na sumagot. Nagsimulang umiyak ang nanay. Mahigit 4,000 sampa anak ko. Para bang bumaksa ang kisamangang silit. Umatras si Daniel ng isang hakbang 500,000 na nawala, 500,000 na utang mahigit 1,000,000 piso. Lumingon siya kay Ana. Ang mamata niya ay naghahanap ng sagot. Si Ana ay nakatayo pa rin roon. Tahimik. Walang panunumbat. Walang ekspresyon ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago na. Mahinahon na nagsalita si Daniel. Ana ako. Hindi niya natapos. Lumingon si Ana mula sa kanya patungo sa biyenan. Sandali siyang tinignan pagkatapos ay naksalita ng mahinahon. Nanay, tatanungin ko kayo ng tapat. Nagamit na ba ang lahat ng perang iyon? Ibinigay ko na ang lahat, anak. Tumango si Ana. Pagkatapos ay naksalita ang isang salitang nagulat sa lahat. Kaya may pagkakataon pa? Nakatingin ang lahat sa kanya. Anong ibig sabihin, anak? Kinuha ni Ana ang kanyang telepono at binuksan ang ilang impormasyon. Ang napangdarayang ganito ay karaniwang may bakas. Pa, kung tukuyin natin ito ng tama, mari pa nating matunton. Nagulat si Daniel. Paano mo alam ang tungkol sa ganitong bagay? Tumingin si Ana sa kanya. Akala mo ba accountant lang ako at wala ng ibang alam? Isang mahinahon na linya ngunit sapat para maunawaan ni Daniel na hindi pa niya tunay na nakilala ang kanyang asawa. Lumingon si Ana sa biyenan. Nanay, kailangan kong lahat ng impormasyon, ang account number, mga mensahe, lahat ng kasaysayan ng transfer. Nanginginit na inyabot ng matanda ang telepono. Nandito lahat, anak. Tinanggap ni Ana. Umupo. At nagsimulang suriin ang bawat detalye. Tahimik ang silid, maririnig lamang ang mahinahon niyang pagpindot sa screen. Tinitignan ni Daniel si Ana nang hindi makawala. Unang pagkakataon na nakita niya si Ana ng ganito kalakas. Pagkatapos ng halos 20 minuto, itinaas ni Ana ang ulo. May pagkakataon pa, halos tumayo ang lahat. Toto, anak? Tumango si Ana. Hindi pa nila na-withdraw. Ang lahat ng pera, aktibo pa ang account. Paano mo nalaman? Malinaw ang paliwanag ni Ana. Naktitipon pa sila ng pera mula sa maraming tao. Kung mag-ulat tayo agad at nakikipagtulungan sa bangko, maari pang i-freeze. Isang sinak ng paasa. Nagsimulang umiyak ang nanay. Tulungan mo kami, anak. Hinawakan ni Ana ang kamay ng matanda. Gagawin ko ang lahat. Wala nang agwat ng biyenang buhay at manugang, isang tao lang ang nag-atubiling iligtas ang pamilyang ito. Nakatayo si Daniel sa tabi, naninikip ang dibdib. Biglang natanto ang taong dati niyang pinalampas, ang tanging nakatayo ngayon para tulungan silang lahat. Pagkaraan ng sandali, tumayo si Ana. Kailangan tayong umuwi sa Maynila ngayon, kailangang makipag-usap sa bangko at sa pulis. Agad na naksalita si Daniel. Sasama ako. Tumingin si Ana sa kanya isang segundo lang, sige. Para sa kanya, parang isang huling pagkakataon. Sumakay silang dalawa sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, hindi naganap na katahimikan. Bahagyang lumawad ang boses ni Daniel. Ana, salamat. Tumingin si Ana sa labas ng bintana. Hindi, para sa iyo ito hinagawa ko. Natihil si Daniel. Para sa sarili ko ito. Ayaw kong mabuhay sa isang kwentong gumuguho ang lahat. Isang linya na parehong makatuwiran at malamig ngunit totoo. Tumakbo ang sasakyan. Sa harap nila ay isang laban, hindi lang laban sa manloloko kundi laban din sa pagpapanatili o pagpapakawala ng isang kasal. At alam ni Daniel na kung hindi siya magbabago ngayon, mawawala si Ana ng tuluyan.
Umaga ang araw na iyon. Nagising na ang Maynila, dahan-dahang dumami ang trapik. Nagsimulang tumuno ang nga bus at jeepney. Ang ilaw nga araw ay mahinahon na sumikat sa mga kalsadang basa pa katapos nga ulan. Biglang huminto ang sasakyan ni Daniel sa harap ng isang sangay ng bangko. Bumaba si Ana bago pa man makatigil ng buo ang mukha ay wala ng kahumpay ng gabi. Sa halip, may konsentrasyon at tapang. Sumunod ka sa akin. Tumango si Daniel ng walang tanong. Walang pek-alangan. Mabilis silang pumasok sa loop. Maliwanag at profesional ang loop ng bangko. Tumingin ang teller. Anong may tutulong namin sa inyo? Ibinaba ni Ana ang kanyang telepono sa mesa. Malinaw ang boses. Kailangan naming i-freeze ang isang account na may kaugnayan sa scam. Bahagyang nagulat ang teller. Mayroon ba kayong ebidensya? Mabilis na binuksan ni Ana ang memensahe at kasaysayan ng transfer. Nandito ang lahat. Nakatayo si Daniel sa tabi, tinitingnan ang paraan ng pag-ayos ni Ana. Hindi na ito ang mapayapang asawang nakatayo sa kusina. Hindi na ito ang tao na tahimik na naktiis. Isang babae ito na may lakas para tangkilikin ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang minutong talakayan, sinabi ng telang bangko, makikipag-ugnayan kami sa aming departamento agad, ngunit kailangan ng kumpirmasyon mula sa pulis. Tumango si Ana. Handa na kaming maulat. Inilabas niya ang isang foldeng dokumento na kaprina, maayos ang lahat. Kailan mo ito inihanda? Hindi tumingin si Ana sa kanya. Nang malaman ko na mangyayari ito, isang linya na naging sanhi ng pagtitihim ni Daniel. Nakita na niya ang lahat ng ito at siya ay naghihintay pa lang kung anong kikilosin pagkatapos ng lahat. 30 minuto pagkatapos, sa opisina ng pulis, malinaw at maayos na ibinalita ni Ana ang buong insidente, malinaw ang boses, walang napalampas na detalye. Tumango ang isang opisyal. Ang kasong ito ay may posibilidad pa ring malutas sa tamang oras. Nakaupo ang nanay ni Daniel sa tabi, mahigpit na hawak ang kamay ni Ana, nanginginig. Malilitas natin, Ana. Pinigahan ni Ana ang kamay ng matanda. Gagawin ko ang lahat ko. Hindi isang pangako na walang pundasyon, isang pangako na may tapang. At tumpa sa sandaling iyon, natukto ang telepono ni Ana, isang hindi kilalang numero. Tumingin siya ng isang segundo pagkatapos ay sinagot, "Halo." Sa kabilang linya ay isang boses ng lalaki. "Ikaw ba ang nag-iimbestigahan ng account na ito?" Agad na lumingon si Daniel. "Sino iyan?" Ang isa sa mga opisyal ay naksenyas ng paayos ng speakerphone. Tumango si Ana at pinindot ang button. "Huwag ka nang maaksyon pa, ang pera ay lumipas na sa maraming layer, hindi mo na mababawi." Parang nadyelo ang silit. Wala ni anino ng pagkabahala sa mukha ni Ana. "Saan ka tumatawag? Hindi mahalaga. Mahalaga kung mapapatuloy ka, hindi lang pera ang mawawala mo." Isang malinaw na banta. Biglang tumayo si Daniel. "Sino ka?" Ngunit itinaas ni Ana ang kamay para pigilan siya, ang mukha niya ay kalmado pa rin. "Alam mo ba na sinusubaybayan na namin ang iyong magagalaw? At alam mo na maikli na ang iyong oras?" Katahimikan sa kabilang linya, sandali pagkatapos ay isang mahabang tut, binitawan ang tawag. Biglang sumiklap ang kwarto, agad na naksalita ang opisyal. "Ito ay isang magandang palatandaan. Maaari naming subaybayan ang tawag na ito pabalik." Nagsimulang umiyak ang nanay ni Daniel. Lumingon si Daniel kay Ana, mabilis siyang tibok ng puso. Unang pagkakataon na hindi na niya nakita siya bilang taong kailangan ng proteksyon kundi bilang taong nakpoprotekta sa lahat. Nakatayo si Ana. Kalmado ang mukha, ngunit sa kanyang nga mata ay isang apoy. At alam niya na nagsisimula pa lang ang laban na ito. Naging mas punong tensyon ang silit. Ang telepono na binitawan ay tahimik na nakapatong sa mesa. Ngunit ang lahat ay nakaalam, hindi ito katapusan, kundi simulang ng pagsubaybay. "Napakagaling ng ginawa mo," sabi ng isang opisyal kay Ana. Siya ang aktibong tumawag, nangangahulugang nag-alala siya. Tumango si Ana, ang nga mata ay hindi umalis sa telepono. Tatawag siyang muli. Nakatayo si Daniel sa tabi, unang pagkakataon na naramdaman niyang nakatayo siya sa likuran ng asawa. Hindi para protektahan siya kundi siya ang gabay. 2 oras pagkatapos, nangyana muli ang telepono ni Ana, parehong numero. Agad na tumahimik ang silit.
Naksenyas ang opisyal na loudspeaker. Tumango si Ana at sinagot. Halo. Sa kabilang linya, ang boses ngayon ay hindi na kalmado tulad ng dati. Gusto mo bang mabawi ang pera? Hindi agad sumagot si Ana. Anong gusto mo? Katahimikan sandali, pagkatapos ay naksalita. Makita tayo? Kumuyom si Daniel. Naksenyas ang opisyal na makpatuloy si Ana. Saan? Ngayong hapon, kape sa Katipunan Avenue. Papaano ako magtitiwala sa iyo? Niniwing ang boses sa kabilang linya. Magtiwala ka o hindi, sa iyo iyan. Ngunit kung hindi ka darating, ang natitirang pera ay mawawala rin. Sandali, 2 oras lang. Natapos ang tawag. Agad na naksalita ang mga opisyal. Pagkakataon ito, mag-ayos kami ngang matao. Lumingon si Daniel kay Ana. Mapanganib, hindi mo na kailangang pumunta. Tumingin si Ana sa kanya walang alinlangan sa mamata. Kung hindi ako pupunta, wala nang pagkakataon. Natigil si Daniel 1, 2. Naktitiwala ka sa akin. Unang pagkakataon na sumagot siya ng walang pag-alangan. Oh, hapon ng araw na iyon, isang coffee shop sa isang abalang kalye, maraming sasakyan ang dumadaan. Lahat ay parang karaniwan ngunit sa loop, isang bitag ang inihahanda. Pumasok si Ana ng mag-isa, nakapolo shirt na puti, maayos ang buhok, tahimik ang mukha kalmado ng kahanga-hanga. Pumili siyang mesa malapit sa bintanang salamin. Umupo, mabilis ang tibok ng puso ngunit matatag ang mga mata. Huwag akong makamali. 5 minuto, 10 minuto pumasok ang isang lalaki, sombrero at maskara, tumingin sa paligid bago lumapit sa mesa ni Ana. Ikaw si Ana. Tumingin ng diretso si Ana. At ikaw ang nagnakaw ng pera ng aking biyenan. Bahagyang natawa ang lalaki, naupo. Matapang ka talaga. Nasaan ang pera? Humiga ng pahiwalay ang lalaki sa upuan. Hindi ganun kadali. Anong gusto mo? Tumingin ang lalaki sa kanya. Mga mata nagahanap. Gusto kong itigil mo ang investigasyon bawin ang reklamo. Walang kumipdat ang mga mata ni Ana ini handa ang baliktad. Kapalit, ibabalik ko ang bahagi. Makano? 2,200,000. Natawa si Ana ng mahinahon. Ninakah mo ang mahigit 1,000 at ibabalik mo lang ang 9,000. Nakibit balikat ang lalaki. Mas mabuti pa rin kaysa sa wala. Isang hamon na puno ng kapal ng mukha. Naktahimik si Ana sandali, pagkatapos ay naksalita. Sa tingin mo ba nandito ako para makipagtawaran? Kumukonot ang nga lalaki. Bakit ka nandito? Tumingin ng diretso si Ana sa mga matang lalaki. Para tapusin ang lahat. Huwag kang gumalaw pulis dito. Nakbalikwas ang buong coffee shop. Biglang tumayo ang lalaki bago pa siya nakakilos ay napaligiran na siya. Nahulog ang sombrero, naalis ang maskara isang mukhang mas bata kaysa sa inaakala ng lahat. Mula sa labas, pumasok si Daniel, mabilis ang tibok ng puso. Nakita si Ana nakaupong tahimik pa rin, ngunit ang makamay ay bahagyang nanginginig. Natapos na ang laban, ngunit ang lahat ng bagay sa pagitan nila hindi pa tapos. Tumayo si Ana, hindi tumingin kay Daniel, lumabas sa coffee shop. Hapon na ang kalangitan. Gintong ilawin, araw sa daan ngunit sa puso niya ay isang desisyon na hindi pa niya sinasabi. At ng gabing iyon, magsasalita siya ngang isang bagay na magpapaliwanag kay Daniel na hindi palaging sapat ang pagbabalik. Gabing iyon, muling nagliwanag ang kondominium sa 12 palapak ngunit hindi na katulad ng dati. Walang amoy ng pagkain, walang ingay ng kusina, walang totong tahanan. Pumasok si Ana ng mauna, ibinaba ang bag sa upuan, hinubat ang sapatos, ang bawat kilos ay mahinahon ngunit determinado. Pumasok si Daniel pagkatapos. Nakatayo sa pintuan ng ilang segundo, tinitingnan ang silid. 1 buwan na ang nakalipas, karaniwan na lang ito para sa kanya. Ngayon, natatakot siya. Ana, hindi siya lumingon. Salamat, ngayon, bahagyang tumango si Ana. Hindi na kailangan. 2 salitang pamilyar ngunit ngayon, hindi na malamig,
kundi malayo. Lumapit si Daniel mabagal, ang malamang may babalik ang bahagi, ang nanay ko okay na rin siya, bawat sagot ni Ana ay maikli walang damdamin. Hindi na mapigilan ni Daniel. Ana, tingnan mo ako. Huminto si Ana ngunit hindi lumingon. Anong sasabihin mo? Kumuyom si Daniel. Bigyan mo akong pagkakataon. Dahan-dahang lumingon si Ana unang pagkakataon sa buong araw. Tumingin ng diretso sa kanya walang galit, walang pihati pakot na lang. Pagkakataon para sa ano? Para ayusin ang lahat. Anong ayusin? Lahat. Bahagyang ngumiti si Ana. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali mo? Tahimik si Daniel. Hindi ang pagpapadala ng pera sa nanay mo. Dahan-dahan ang boses ni Ana, bawat salita ay malinaw. Ang pinakamalaking pagkakamali mo hindi mo kailanman tinanong kung ano ang kailangan ko. Para banggi, uminto ang mundo. Hindi nazalita ni Daniel. Lumapit si Ana, mahinahon ang tinik ngunit matatag ang bawat salita. Hindi ko kailangan na pumili ka sa pagitan ko at ng nanay mo. Kailangan ko lang na huwag mong hayaang nag-isa akong nakatayo. Ibinaba ni Daniel ang ulo, pero matagal na kitang iniwan na mag-isa, matagal na katahimikan. Sa labas, maingay pa rin ang Maynila ngunit sa loob ng bahay, dalawa lang silang tao at ang mga bagay na hindi pa nasasabi. Itinas ni Daniel ang ulo, makbabaho ako, matakal na tinihnan ni Ana, makbabaho ka para sa akin. Umiling si Ana, hindi Daniel, nahulat si Daniel. Kailangan mong magbago para sa sarili mo. Kung para sa akin, isang araw ay maring magbago ka ulit. Ngunit kung para sa sarili mo hindi ka nababalik sa dating ikaw. Isang linya na nagliwanag sa lahat ng bagay para kay Daniel. Hindi niya nawala si Ana dahil sa kanyang nanay. Nawala niya si Ana dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay. Lumingon si Ana at pumasok sa kwarto. Hindi pinigilan ni Daniel, hindi hinarangan dahil unang pagkakataon. Natutunan niya na ang pagpigil sa isang tao ay hindi sa pamamagitan ng salita. Gabi pang iyon, magkasabay sa isang tahanan ngunit walang natulog. Si Ana ay nakaupo sa tabi ng bintana, tinitignan ang lungsod. Si Daniel ay nakaupo sa sala, nakatingin sa kawalan. Parehong alam nila na isang desisyon ang malapit ng gawin at kinaumagahan. Magsasalita si Ana ng isang bagay na magtatakda kung mag-asawa pa sila o alaala na lang. Umaga ng araw na iyon, maliwanag na ang sikat ng araw sa kwarto, wala ng kadiliman tulad ng nakaraang mga araw ngunit mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay kaysa dati. Maaga na bumangon si Ana. Simpleng damit, maayos ang buhok, ang maliit na maleta ay maayos na nakatayo sa tabing pintuan. Nakita ito ni Daniel, naninigas ang kanyang puso. Ana, seryoso kang alis? Hindi agad sumagot si Ana, nagayos ang tali ng maleta. Sinabi ko na, mahinahon ang boses, walang pag-alangan, nagbago na ako. Itinas ni Ana ang ulo at tumingin sa kanya. Nagsisimula ka palang makbaho. Isang linya na sapat para maunawaan ni Daniel pero hindi na ako makapaghihintay pa. Tahimik ang silid. Kumuyom si Daniel. Kailangan kong panahon. Tumango si Ana. Kailangan mong panahon. Huminto siya. Kailangan ko rin ng sarili kong buhay. Humabang si Daniel ng isa pang hakbang. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Matagal na tinignan ni Ana sa kanyang mga mata. Unang pagkakataon na lumabas ang isang bahid ng pag-alangan. Ngunit umiling siya, binigay ko na iyon. Sa loob ng isang buwang iyon, nang tahimik ako, nang naghintay pa rin ako, iyon na ang pagkakataon, hindi mo napansin. Para bang makutsilyo ang bawat salita ngunit hindi nagtataas ng tinig, natigil si Daniel. Naalala ang mga kainan na wala na, ang mga beses na dating umuwi si Ana at tahimik na lang, ang malamig na mga sagot hindi iyon pababago. Paabang iyon. Huling paabang. Hinila ni Ana ang maleta at mahinahon ay nagsalita. Hindi ako umaalis dahil wala na akong pagmamahal. Hindi kita kasalapain. Itinaas ni Daniel ang mamata. Umalis ako dahil hindi ko na kayang patuloy na magmahal ng nag-iisa. Ang linya ay parang pumutok ang puso niya. Lumakat si Ana patungo sa pintuan, ang kamay ay humipo sa hawakan, tumigil.
Hindi lumingon. Daniel. Nanatiling nakatayo si Daniel. Nagulat. Kung isang araw ay tunay mong nagbago, nanatiling tahimik si Daniel. Mamuhay ka ng mabuti para sa sarili mo. Isang linya na sumira sa lahat ng natitirang paasa sa kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag. Lumabas si Ana. Pumikit ang pinto. Naisa si Daniel. Ang bahay ay katulad pa rin gati ngunit walang si Ana, walang pakain, walang naghihintay sa kanya, walang nagtatanong kung pagod siya. Katahimikan lang. Dahan-dahang lumakat si Daniel at umupo sa upuan. Tinitignan ang kawalan. Unang pagkakataon na naunawaan niya na ang pagkawalan ng pera ay hindi katumbas ng sakit ng pagkawalan ng tao. Sa labas, nagpatuloy ang buhay. Ngunit sa loob ng tahanan na ito, opisyal nang natapos ang isang kasal. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. 3 buwan pagkatapos, makikilala muli ni Daniel si Ana sa isang sitwasyong hindi niya mapaniniwalaan. Lumipas ang 3 buwan hindi mabilis, hindi mabagal. Ang condominium sa ika-12 palapag ay katulad pa rin ngunit si Daniel ay hindi na katulad. Hindi na siya basta-basta kumakain ng instant noodles. Hindi na siya walang direksyon. Nagsimulang magbago. Mas maaga na siyang pumupunta sa trabaho, mas maayos na ang oras ng pag-uwi. Tinangkilik niyang magluto kahit sa simula ay nakakatawa ang kawalang galing. Ang makainan na mag-isa, kahit simple, ay inaalagaan niya hindi dahil may makakain kasama kundi nagsimula siyang pahalagahan ang maliliit na bagay. Nakbago rin ang kanyang nanay, pagkatapos ng mabigat na karanasan sa pagkakasyam. Hindi na ito basta-basta gumagastos, hindi na natitiwala sa mga alindok na salita, at nagsimulang binabanggit ang pangalan ni Ana ng madalas. Talagang mabuti ang batang babae na iyon, nagkamali ang nanay mo. Sa bawat pagkakataon na maririnig ni Daniel iyon, tahimik na lang siya, alam niya na may mga bagay na hindi na maaring ibalik. Isang hapon, nakatanggap si Daniel ng tawag mula sa isang kasosyong kumpanya. Daniel, may pagpirmahan ng kontrata ngayong hapon, tulungan mo kaming makarating ng maaga. Sige, pupunta na ako. Nagbihis si Daniel, ayos ang polo shirt, nakatayo sa harap ng salamin. Tiningnan ang sarili, isang lalaking nagbago. 5:00 hapon, isang malaking, gusaling opisina. Ang ilaw ng pagsapit ng araw ay sumasalamin sa salaming dingding. Pumasok si Daniel, may kumpiyansa. Diretso siya sa conference room. Ngunit nang makapasok, biglang natigil siya. Sa kabilang dako ng mesa si Ana. Nakapolo shirt pa rin na puti, maayos ang buhok ngunit iba siya. Hindi na ito ang pagod na babae ng 3 buwan na ang nakakaraan. Wala na ang malungkot na mga mata. Pinalitan ng isang Ana na may kumpiyansa, matibay at malayo. Mabilis na tumibay ang puso ni Daniel. Itinaas ni Ana ang ulo at tumingin sa kanya. 1, 2 segundo Daniel, iyon lang. Walang damdamin. Walang gulat, para bang 2 estranyo. Nakatayo si Daniel nang walang alam kung pupunta o ulit. Nagsalita ang manager. Ipakikilala namin kay Daniel, ito si Ana Reyes, head ng finance team ng aming partner company. Nagulat si Daniel, head, bahagyang tumango si Ana. Nagagalak akong makipagtulungan. Isang linya na puno ng profesionalismo, parang walang nangyari. Nagsimula ang pulong. Malinaw at maayos ang presentasyon ni Ana. Si Daniel ay nakatuon sa kanya nang hindi lumilipat. Ang babaeng ito ay dating asawa niya ngunit ngayon parang ibang mundo na siya. Natapos ang pulong. Dahan-dahang umalis ang lahat, natira lang sina Daniel at Ana. Isang katahimikan. Lumapit si Daniel. Okay ka ba? Tumango si Ana. Okay naman. Mabuti ang buhay mo? Mabuti. Bawat sagot maikli, bahagyang ngumiti si Daniel. Nagsisikap din ako. Tumingin si Ana sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi naganap na malamig ang kanyang tingin. Nakikita ko. Isang linya na nakpainit ng puso ni Daniel. Ngunit nakpatuloy si Ana. Ngunit hindi lahat ng pagbabago ay sapat para makabalik. Isang mahinahon na salita ngunit sapat para patayin ang pagkakataon na nagsimula pa lang. Kinuha ni Ana ang mapapel niya.
Aalis na ako. Agad na nagsalita si Daniel. Ana, huminto siya. Maari pa tayo? Ang pinakatapat na tanong na kailanman niyang sinabi. Nakatayo si Ana nang hindi lumingon. Ilang segundo ang lumipas, hindi ko alam ang sagot. Hindi ito pagtanggi ngunit hindi rin pahintulot. Isang agwat na kailangan niyang daanan ng mag-isa. Lumayo si Ana. Si Daniel ay nakatayo pa rin. Unang pagkakataon na naunawaan niya. Mas mahirap ang muling umibig kaysa pigilan sila mula pa sa simula. At ang pakikitang ito ay hindi katapusan, ito ang huling pagkakataon. Pagkatapos ngang pakikitang iyon, hindi natulog si Daniel. Nahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame. Ang imahe ni Ana sa conference room ay paulit-ulit kalmado, may kumpiyansa, malayo. Hindi na ito ang asawang nakatayo sa kusina para sa kanya. Hindi na ito ang babaeng tahimik na nagtitiis. Naging siya isang bersyong hindi pa niya nakita noon. Ipinikit ni Daniel ang mga mata, talagang nawala na siya sa akin. Nunichi inji, tulad ni Gadachi. Sa pagkakataong gito, inji siya desperado kundi determinado. Kinaumagahan maaga bumangon si Daniel. Pumasok sa kusina. Unang pagkataon na nagluto siya nga mayos na pagkain, hindi instant noodles, hindi fast food kanin sinigang, isdam nga simpleng pagkain ngunit inihanda niya ng may pag-ingat. Habang nagluluto, naalala niya si Ana nakatayo sa lugar ding ito, nagluluto ngang bawat kainan, naghihintay sa kanya at itinuturing niyang karaniwan na lang iyon. Inilagay ni Daniel ang pagkain sa mesa, umupo, tinignan ang upuang walang tao sa katabi, isang kakaibang pakiramdam ang bumaha. Ngayon lang niya nalaman kung gaano kahalaga ang nawala. Mga susunod na araw, hindi sinubukan ni Daniel na hanapin si Ana. Hindi nag-text, hindi tumawag, hindi nagpakita sa harap niya. Hindi dahil sumuko siya kundi dahil naunawaan niya. Kung hindi pa siya handa, walang silbi ang paghahanap. Nagsimulang magbago ng dahan-dahan na sa trabaho sa oras, nakatuon, tapat sa gawain, tumigil na sa basta-bastang pamumuhay. Nag-enroll pa sa isang personal finance class hindi dahil kulang ang pera, kundi gusto niyang maunawaan ang tamang pamamahala ng isang pamilya. Isang gabing umuwi si Daniel, nakaupo ang kanyang nanay sa sala. Nakauwi ka na ba, anak? O, nanay. Tinitingnan ng matanda ang anak ng matagal. Naisip mo pa ba si Ana? Tahimik si Daniel. Opo. Malalim na bumulong ang matanda. Ngumiti si Daniel ng mahinahon. Hindi kasalanan ng nanay iyon. Kung marunasan ko lang na pangalagaan ang aking sariling pamilya, sana hindi nangyari ang ganon. Isang linya na napapakita ng tunay na pagino, na arawan ang matanda. Lumaki ka na talaga, anak. Isang linggong lumipas, nakatanggap si Daniel ng email mula kay Ana. Binuksan niya ito, mabilis ang tibok ng puso. Isang linya lang, kung available ka sa Sabado, pwede ba tayong makita? Hindi ito text, hindi tawag, isang imbitasyon. Sabado, isang maliit at mahinahon na coffee shop. Maga si Daniel, umupo at inayos ang polo shirt. Unang beses na nag-alala siya tulad ng isang taong muling nagmamahal. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ana. Katulad pa rin, ngunit hindi na katulad. Umupo siya. Matagal ka bang naghintay? Ngayon ko lang dating. Katahimikan, walang alam kung sino ang magsisimula. Sa wakas ay nagsalita si Ana. Nagbago ka talaga. Tumingin si Daniel sa kanya. Nagsisikap. Tumango si Ana. Nakikita ko. Isang mahinahon na linya ngunit sapat para mapainit ang puso ni Daniel. Tumingin ng diretso si Ana kay Daniel. Gusto kong maging malinaw, kumuyom si Daniel. Hindi ako babalik dahil awa sa iyo. Hindi rin babalik dahil sa mga alaala. Isang katahimikan. Kung babalik ako, kailangang magsimula muli-mula sa simula. Walang pag-alangan si Daniel. Sang-ayon ako. Tumingin si Ana sa kanya, hindi bilang mag-asawa. Walang kasunduan. Walang nakaraan. Tumango si Daniel. Naiintindihan ko. Tumayo si Ana. Kung tunay kang nagbago, subukan nating muli. Lumingon siya. Nag-iisa na naupo si Daniel, mabilis pa ang tibok ng puso.
Hindi pa bumabalik si Ana ngunit may pagkakataon na. At ngayon, alam na niya na ang pagmamahal ay hindi lang damdamin, ito ay responsibilidad. Pagkatapos ng pakikitang iyon, hindi nawala si Ana ngunit hindi rin bumalik. Tinupat niya ang sinabi. Walang kasunduan, walang nakaraan, walang label, 2 taon na lang na sinusubukang maksimula muli. Unang linggo, hindi nag-text si Daniel nang muna. Inaalala niya ang sinabi ni Ana. Kung tunay siyang nakbago, ipakita niya ito sa kilos, hindi sa salita, hindi sa emosyon, kundi sa tiyaga. Isang umaga, nakatanggap si Daniel ng mensahe, libre ka ba sa tanghali? Hindi para sa anumang espesyal, kumain lang, iyon lang. Mabilis ang tibok ng puso ni Daniel, ngunit hindi agad nag-reply. Sa pagkakataong ito, ayaw niyang magmadali. 1 minuto pagkatapos, libre ako. Tumingin si Ana sa mensahe, bahagyang ngumiti, hindi masyadong maraming salita, hindi masyadong emosyonal ngunit sapat. Kinagabihan, malit at mahinahon na kainan. Nandon na si Ana nang makarating si Daniel. Pumasok siya. Matagal ka bang nahintay? Hindi. Umupo silang dalawa, ang hangin ay hindi na ganon katensyon tulad ng dati. Ngunit wala na rin ang dati nilang pagiging pamilyar, parang dalawang bagong kakilala. Okay ba ang trabaho mo? Tanong ni Daniel. Okay, masipag, hindi karaniwan. Maikling usapan ngunit hindi na malamig. Tumingin si Daniel sa kanya. Natututo akong magluto. Itinaas ni Ana ang ulo. Antu, totu, ilang beses na nasuno ang kinakain ko. Bahagyang ngumiti si Ana, isang ngiti, napakagaan ngunit sapat para mapainit ang puso ni Daniel. Unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon na nagkatawanan sila. Mga susunod na araw, mas madalas silang nakita, isang kape, isang tanghalian, isang maikling lakad, walang pahawak ng kamay, walang yakap, walang tawa sa isa-isa bilang maasawa. Naroon lang sila sa tabi ng isa't isa ngunit hindi madali ang lahat. Isang gabi, naglalakad ang dalawa. Nagsimulang makagalaw ang ulan. Huminto si Ana. Mahirap para sa iyo. Tumingin si Daniel sa kanya. Mahirap ang ano? Ang maksimula muli. Isang katahimikan. Malalim na huminga si Daniel. Mahirap. Napakahirap. Tumango si Ana. Ganun din ako. Nakatayo silang dalawa sa ulan, walang umiwas. Minsan gusto ko ring bumalik sa dati. Biglang natigil si Daniel. Ngunit natatakot ako. Bakit? Tumingin si Ana sa kanya. Dahil natatakot akong paulit-ulitin ang lahat, isang totoong salita. Hindi nag-reply si Daniel. Natatakot din ako. Nagulat si Ana. Natatakot akong masugatan ka muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na gustong mawala ka. Tahimik ang espasyo. Mas malakas na ang ulan. Humagbang si Daniel nang malapit. Huwag makmadali, isang mahinahon na linya, kung makmamadali, maaring makamali ulit. Tumango si Daniel. Naintindihan ko. Nakpatuloy silang lumakad, walang naksalita pa. Ngunit ngayon ang akwat sa pagitan nila ay bahagyang lumayo. Sa likuran, may isang taong nakatayo at nakatingin, ito ang nanay ni Daniel. Nakataon siyang nakita sila. Ang kanyang mata ay masaya ngunit may pagkabigat ng budi. At nalaman niya na kung gusto niyang masaya ang kanyang anak sa pagkakataong ito, siya na ang dapat magbago ng higit pa. At siya ang kanyang kilos ang magiging dahilan para hindi na mapanatili ni Ana ang distansya. Hapon ng araw na iyon, hindi masyadong mainit tulad ng karaniwan, bahagyang maulap ang langit, ilang hagupit ng hangin ang dumaan sa kalsadang harap ng opisina kung saan nagtatrabaho si Ana. Nagsimulang dumami ang mataong umuwi pagkatapos ning mahabang araw ning trabaho. Lumabas si Ana sa malaking salaming pintuan ng gusali, hawak ang pamilyar niyang bag. Mahinahon ang kanyang mukha ngunit may bahid pa rin ng pagod sa mga mata. 3 buwan hindi mahaba ngunit sapat para magbago ang isang tao. Hindi na si Ana ang babaeng tahimik na nakatayo sa kusina, naghihintay sa pag-uwi ng asawa para kumain. Hindi na siya ang nagaantay ng walang sinasabi,
Natutunan na niyang tumayo ng mag-isa ngunit may mga bagay na kahit gaano kapagsisikapan hindi mo ganap na mapakawalan. Habang bumababa si Ana sa hagdan, biglang natigil siya. Sa harap niya nakatayo at naghihintay ang nanay ni Daniel. Nakatayo siya roon, malinaw na napumayat, mahigpit na hawa ang lumang bag sa harap niya, ang nga mata ay puno ng pangamba. Nakatayo si Ana nang hindi lumapit o lumayo. Nanay. Mahinahon niyang tinawag, hindi nagulat ngunit hindi rin handa. Dahan-dahang lumakat ang matanda napakadahan-dahan. Tinawag ni Ana ang pangalan niya ngunit nanginig ang boses ng matanda isang katahimikan. Ang nga tao sa paligid ay nakpatuloy ng maingay at nakmamadali, ngunit sa pagitan ng dalawang babay, para bang huminto ang lahat. Tumingin ang matanda kay Ana, ang mamata ay puno ng pakabigat ng budi. Nandito ako para makipag-usap sa iyo, Ana. Agad na sumagot, si Ana bahagyang tumango lang siya. Sabay silang pumasok sa isang maliit na ihaw-ihaw malapit doon. Mahinahon ang loop, maririnig lang ang tahimik na umikot na electric fan at ingay ng magataza. Umupo si Ana sa harap ngang, matanda may agwat. Mahipit na kinuha ngang matanda ang kanyang nga kamay, binalas, at kumuha ulit. Isang matandang babae na naksisikap sabihin ang isang bagay na hindi pa niya nasabi sa buong buhay niya. Sa wakas ay naksalita ang matanda. Ana, patawad mo ako, walang paligoy-ligoy. Walang pakiwas, isa lang itong totoong tawad. Tumingin si Ana sa kanya, ang mga mata ay bahagyang nagalaw. Nanay, hindi na kailangan pinigilan siyang matanda. Kailangan ko itong sabihin. Mas nanginig ang boses nito. Nagkamali ako. Nagkamali ng akiping ang pera ang pinakamahalaga. Nagkamali ng akiping basta may pera ang anak ko. Sapat na ang lahat para sa pamilya. Ibinabang matanda ang ulo. Hindi ko naisip na ang taong nakatayo sa tabi niya araw-araw ay ikaw. Tahimik si Ana. Ang salitang ito kung dati, sana'y umiyak na siya. Ngunit ngayon, tahimik lang siyang nakikinig. Pinabayaan kita ng mag-isa sa loop nga iyong sariling kasal. Ang linya ay nakpababang ang kamay ni Ana, isang pakiramdam na matagal nang wala ay bumalik, hindi galit, hindi sakit kundi pagkaintindi. Nagpatuloy ang matanda, nang umalis ka, napaktanto ko hindi ka tumakbo sa aking anak, hindi mo na lang kayang manatili. Isang patak luha ang nahulog. Dati ay iniisip ko na ang manugang ay dapat magsakripisyo, ngunit nakalimutan ko na ikaw ay tao rin. Tahimik ang espasyo. Tumingin si Ana sa matanda, minsang naisa na niyang magsalita ngunit natumbo na, dahil sa unang pagkakataon ay hindi niya alam ang sasabihin. Iniabot ng matanda ang kamay ngunit mabilis itong binalik. Hindi ako mangangahas na hilingin sa iyo na bumalik. Bahagyang itinaas ni Ana ang ulo. Tumingin ng diretso ang matanda kay Ana, kung bibigyan mo ako ngang isang pagkakataon, hindi na ako makikialam sa buhay ngang inyong dalawa. Isang pangako hindi malakas, hindi magarbo ngunit mas mabigat kaysa sa anumang bagay. Tinitingnan ni Ana ang baso sa harap niya, mga luha ng tubig ay gumagalaw ng dahan-dahan katulad ng kanyang mga iniisip ngayon, magulo ngunit unti-unting nagiging malinaw. Nagsalita si Ana. Wala akong galit sa iyo, nanay. Itinaas ng matanda ang ulo. Pagod lang ako. Isang mahinahon na linya ngunit sumasaklaw sa lahat. Pagod sa pagsisikap ng nag-isa. Pagod sa paunawa ng walang nakmamalasakit sa kanya. Ibinabangang matanda ang ulo, lumuha. Malalim na huminga si Ana. Ngunit ang tungkol sa akin at kay Daniel. Huminto siya. Nasa kanya na ang desisyon iyon. Tumango ang matanda. Naintindihan ko. Isang katahimikan, wala ng tension, wala ng napakalaking agwat katulad ng dati. Dalawang babaeng naintindihan na ang isa't isa pagkatapos ng maraming nangyari. Tumayo si Ana. Kailangan na akong umuwi. Tumayo rin ang matanda. Lumingon si Ana. Nagsalita ang matanda nang napakahina. Salamat sa hindi mo pinabayaan ang pamilyang ito. Tumingin si Ana sa kanya, isang mahinahon na ngiti, hindi malinaw kung pagpapatawad o pagpapakawala. Lumabas si Ana sa ihaw-ihaw, tahimik na huminga,
Mas gaan ang pakiramdam ngunit ang desisyon ay hindi pa nagbago. Sa malayo, nakatayo si Daniel nakita niya ang lahat mula simula hanggang katapusan, hindi siya lumapit, hindi nakialam nakatayo lang siya ron. Unang pagkakataon na naunawaan niya. Sa pagitan ng nanay at asawa, hindi pumipili ng isa kailangan mong malaman kung paano panatilihin ang pareho ng tama. At sa sandaling iyon, alam ni Daniel na kung hindi siya tunay na magbabago, mawawala si Ana ng tuluyan. Gabing iyon, umulan hindi malakas, ngunit sapat para mabasa ang kalsada at gumawa ng mas malamig na hangin. Kakauwi lang ni Ana, binuksan niya ang pintuan, pumasok. Tahimik pa rin ang silid tulad ng bawat araw walang naghihintay. Walang maaliwalas na ilaw isang buhay na sanay na siya sa loob ng 3 buwan. Ibinaba ni Ana ang bag, naghahanda na magbihis. Tok-tok tumuktok ang pinto. Ngayong oras, walang tatawag sa kanya. Lumabas siya, binuksan ang pinto at si Daniel ay nakatayo ron. Bahagyang basa ang polo shirt, ang buhok ay may mga patak ng ulan. Sa kamay ay isang bag. Natigil si Ana. Hindi agad pumasok si Daniel nakatayo lang sa harap ng pintuan. Maari ba kaming makipausap ng kaunti? Mahinahon ang boses niya walang pagmamadali. Hindi kita pinipilit kaiba ito sa dati. Tumingin si Ana sa kanya ng ilang segundo pagkatapos ay tumango siya. Tuloy ka. Pumasok si Daniel. Ibinaba ang bag sa mesa. May agwat pa rin ang hangin sa pagitan nila ngunit hindi na ganon katensyon katulad ng dati. Hindi umupo si Daniel nakatayo siya. Hindi ako nandito para hilingin sa iyong bumalik. Bahagyang kumukonot ang noo ni Ana. Kung ganon, para saan ka nandito? Tumingin si Daniel sa kanya. Para ipakita sa iyo kung paano ako nagbago, hindi pangako, hindi paliwanag kundi resulta. Binuksan niya ang bag sa loob ay isang tumpok ng papel. Ito ang account ko. Inilipat ko na sa joint account. Tahimik si Ana. Ito ang budget plan. Ginawa ko ang plano para sa buong pamilya. Iniabot niya ang isa pang papel. At ito ang halaga na unti-unti ko nang binabayaran sa nanay ko. Hindi lahat agad tulad ng dati may kontrol na. Bawat linya malinaw, wala ng emosyon responsibilidad na lang. Tumingan ni Ana ang makpapel. Hindi siya nagulat ngunit hindi rin niya naisip na magagawa nitong ganon. Kailan mo ito ginawa? Mula nang umalis ka, itinaas ni Ana ang ulo. Ayaw ko nang mawala pa ang anumang bagay. Isang linya na hindi malakas ngunit totoo. Malalim na huminga si Daniel. Nakipausap na rin ako sa nanay ko. Tahimik si Ana. Malinaw na sinabi ko ang pamilya ko ay dalawa ang panik. Walang dapat maksakripisyo para sa isa. Isang pagbabago na hindi pa niya nagagawa nun. Humakbang si Ana nang malapit. Ginawa mo ito dahil sa akin. Umiling si Daniel, biglang natihil si Ana. Ginawa ko ito dahil nakamali ako. Isang sagot na nagulat kay Ana. Kung para sa iyo ito, isang araw, ay maari akong magbago ulit. Ngunit kung para sa sarili ko, hindi na ako babalik sa dating anyo. Tahimik ang espasyo. Tumingin si Ana sa kanya unang pagkakataon na nakita niya si Daniel na tunay na may gulang na. Hindi lumapit si Daniel. Hindi humipo sa kanya. Hindi kita hinihingi na bumalik, gusto ko lang na. Huminto siya. Kung isang araw ay lumingon ka, nandito pa rin ako sa tamang paraan. Isang linya walang pagpipilitan, walang pamimilit ngunit nakpagulong ang puso ni Ana. Lumingon si Ana. Kailangan niya ng konting panahon para mapanatili ang kalmaduhan niya. Umuwi ka na, tumango si Daniel. Lumakat siya patungo sa pintuan, huminto. Ana, hindi siya lumingon. Salamat sa pag-alis mo. Kung hindi ka umalis, hindi ko kailanman naiintindihan ang lahat. Pumikit ang pinto. Naiisa si Ana ngunit ngayon ay wala ng pakiramdam na naiisa. Tinitingnan niya ang mga papel sa mesa pagkatapos ay dahan-dahang umupo, hinawakan ng mahinahon ang mga ito. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa plano kundi dahil ito ang unang pagkakataon na tunay na naisip ni Daniel ang pamilya. Sa labas, patuloy na umulan ngunit sa loob na puso ni Ana ay nagsisimulang bumalik ang isang bahay.
Ilang araw pagkatapos si Ana ang unang gagawin ng susunod na hakbang. 3 araw ang lumipas mula ng gabing dumating si Daniel. Namuhay si Ana ng karaniwan trabaho, uwi, kumain ng simple. Ngunit nagbago ang isang bagay, hindi na niya naramdaman ang bigat sa puso. Ang makapapel na iniwan ni Daniel ay nanatili sa mesa. Maingat na binasa ni Ana ang bawat numero, bawat gastos, bawat maliit na plano, walang pagyayabang, walang pagiging perpekto. Ngunit toto, isang gabi, naiisang nakaupo si Ana sa tabi ng bintana. Nagliliwana ang lungsot sa labas. Hawak ang telepono, binuksan ang nga mensahe. Ang pangalan ni Daniel ay nandun pa rin, walang bakong mensahe, hindi nang kabala. Natupat niya ang tamang distansya. Bahagyang huminga si Ana. Kahit ito, natutunan na niya, tumingin siya sa labas, naalala ang lahat mga araw ng sakit, mga araw ng katahimikan, mga araw ng pag-alis at maging ang mga nakaraang araw na ito. Nang hindi na siya nagsasalita ng marami, nang nagsimula ng kumilos siya, ipinikit ni Ana ang mamata. Ano pa ang gusto ko? Isang tanong na hindi pa niya nangangahas na sagutin. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan niya ang mata, kinuha ang telepono at nag-text. Libre ka ba bukas ng gabi? Sa kabilang panik, nag-isang nakaupo si Daniel nang kumakain. Na-vibrate ang telepono. Tumingin siya mensahe mula kay Ana. Biglang natigil ang kamay. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi agad nag-reply. Sa pagkakataong ito, ayaw niyang magmadali. Isang minuto pagkatapos, libre. Tinitingnan ni Ana ang mensahe, bahagyang ngumiti, hindi masyadong maraming salita, hindi masyadong emosyon, ngunit sapat. Kinagabihan, maliit na kusina. Nakatayo si Ana na nagluluto, kumukulong langis, kumakalat ang amoy ng pagkain. Lahat ay parang dati, ngunit hindi na rin katulad ng dati. Tok, tok. Lumabas si Ana para buksan ang pintuan. Nakatayo si Daniel, hindi basa ng ulan. Hindi na mamadali, simpleng naghihintay lang. Tuloy ka. Pumasok si Daniel. Tumingin sa paligid, katulad pa rin ang bahay, ngunit wala ng pakiramdam na estranyo. Maaga ba ako? Tanong ni Daniel. Sa tamang oras, lumingon si Ana sa kusina. Mahugas ka ang gulay. Biglang natigil si Daniel, isang napaka-ordinaryong utos, ngunit para sa kanya, iyon ang bagay na matagal na niyang nawala. Pumasok si Daniel sa kusina. Nakatayo silang dalawa sa tabi ng isa hindi naktataguan, walang agwat. Pagkatapos ng sandali, naksalita si Ana. Daniel, naramdaman mo na ba ang pagkakaiba? Tumingin si Daniel sa kanya. Ano ang pagkakaiba? Naisip si Daniel ng sandali. Noon, palagi akong naisip na kailangan kong pigilin ka. Ngayon, gusto ko lang tumayo sa tamang lugar ko. Tahimik si Ana, hindi bumata, hindi pumipili, hindi nakpopromesa, gumagawa lang ng tama. Isang sagot na nakpabago kay Ana. Inihain ang hapunan. Umupo silang dalawa. Mas mainit ang hangin. Tumingin si Ana kay Daniel. Hindi ko alam kung ano ang kinabukasan. Hindi nagsalita si Daniel. Huminto siya. Gusto ko pang subukan ng isa pang beses. Biglang natigil si Daniel, hindi gulat kundi naantig. Hindi kita kailangan ng pangako. Nakpatuloy si Ana, hanggat pinapanatili mo ang kung ano ka ngayon. Tumango si Daniel. Magsisikap ako. Ngumiti si Ana, ngiti na hindi na pinilit. Sa labas ng bintana, naliwanagan ang lungsod. Sa maliit na tahanan, isang bagay ang nagsisimulang muling maksimula. At ngayon, hindi dahil sa nakmamadaling damdamin, kundi pagkatapos na maunawaan ang kahulugan ng pagkawala. Isang buwan pagkatapos, ang kondominium sa ika-12 palapag, maliwanag ang ilaw, wala ng kalungkutan, wala na ring katahimikan tulad ng dati. Sa kusina, nagluluto si Ana. Kumukulong langis, mahinahon ang amoy. Si Daniel ay nakatayo sa tabi, abala sa paggupit ng gulay. Sa tingin mo ba, makakain ang gupit ko nito? Lumingon si Ana, biglang nagtatawa. Pangit ang gupit, kaya naman kakainin. Nagtatawa rin si Daniel. Isang eksena na nawala at ngayon ay bumabalik.
Inihain ang hapunan. Walang magarbo, walang espesyal puting kanin, adobo, utan ngunit, sapat at masaya. Umupo silang dalawa walang akwat, walang pag-alangan. Tumingin si Daniel kay Ana. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganito na ulit tayo. Kumukuha si Ana ng pagkain. Ako rin hindi ko inisip isang katahimikan hindi mahirap ngunit payapa. Ibinaba ni Daniel ang kutsara. Ana, Salamat, tumingin si Ana sa kanya. Para sa ano, malalim na huminga si Daniel. Dahil hindi ka agad bumalik. Kung bumalik ka noon, hindi na ako magbabago. Isang totong linya. Ngumiti si Ana. Hindi ako bumalik. Nagulat si Daniel. Tumingin si Ana sa kanya. Pinili ko ang bagong simula. Isang linya na katulad ng dati ngunit ngayon. Wala ng akwat. Bahagyang tumango si Daniel. At ngayon, hindi na ako muli pang makakamali. Sumagot si Ana dahan-dahang kumukuha ng pagkain para sa kanya. Isang simpleng kilos ngunit naglalaman ng maraming bagay. Sa labas ng pintuan, tumuktok ang kampanilya. Tumayo si Daniel para buksan. Ang kanyang nanay ay nakatayo ron kamay. Ay hawa ang bag. Nandito na ba ang nanay, alam ko bang nakakagambala? Lumingon si Daniel kay Ana. Bahagyang tumango si Ana. Nanay, tuloy na kayo. Pumaso ang matanda. Tumingin sa hapag-kainan, ang kanyang nga mata ay biglang naalulong. Matagal na panahon mula nung huli akong nakakitang ganitong eksena. Tumayo si Ana. Nanay, maupo na kayo, kumain tayo. Tatlo silang umupo, walang naksalita ng marami. Ngunit mainit ang hangin. Walang pagiging kunstelo. Walang agwat. Tumingin ang matanda kay Ana. Itinaas ni Ana ang ulo. Salamat anak, bahagyang umiling si Ana. Basta naintindihan ng lahat ang isa-isa, iyon na ang mahalaga. Tumingin si Daniel sa dalawang babaeng nasa harap. Niya ang isa ay ang kanyang ina, ang isa ay ang taong halos nawala niya. At unang pagkakataon, naramdaman niyang ginawa na niya ang tamang bagay. Nagpatuloy ang hapunan, mga maliit na kwentuhan, magaan na tawa. Sa labas, maingay pa rin ang Maynila, ngunit sa loob ng tahanan na ito, payapa na lang ang nararamdaman. Dahil ang kasal ay hindi tungkol sa kawalan ng pagkakamali, kundi kung pagkatapos ng pagkakamali ay may tapang kang ayusin iyon. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagpapanatili ngang isa-isa mula pa sa simula, kundi pagkatapos ng pagkawala, may sapat ka bang gulang para magsimulang muli. Ang aral ng kasal na ito, hindi ito bumaksak dahil sa kahirapan, malapit itong makwata-wata dahil sa maling paraan ng pagmamahal. Ang isa ay naisip na basta may ibinibigay sa mga magulang, may responsibilidad na, siya ang isa naman ay tahimik na naktiis hanggang hindi na niya kayang tiisin pa. Ang pinakamalaking aral dito, sa kasal, walang dapat na nagisang nagtitiis. Mahalaga ang pera, mahalaga ang paggalang sa mga magulang, ngunit ang maliit na pamilya ang dapat mong alagaan at pahalagahan araw-araw. Huwag hayaan ang taong katabi mo na manahimik ng masyadong matagal. Dahil nang piliin nilang umalis, hindi iyon dahil wala na silang pagmamahal. Iyon ay dahil nagsikap na sila hanggang sa pinakadulo ng kanilang lakas. At isang bagay pa, ang pagbabago ay wala sa mga salita. Nasa kilos ito araw-araw. Kung hindi nawala si Ana, hindi sana naginok si Daniel. Kung hindi umalis si Ana, mananatili pa rin siyang sugatan. Minsan ang pagkawala ang paraan para maunawaan at mabago ang lahat.